Hi guys, magandang araw sa ating lahat, Pilipinas at sa buong mundo. Ito pong Gamidigs Vlog. Ang video natin ngayon ay tungkol dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi guys, itong si Senator Alan Peter Cayetano, mayroon tayong nakitang video. Siya ba yan? Kasi ang kanyang mga pananalita guys, dito sa kanyang mga kapwa senator, ay sinabihan niya ng mga tuta ng Malacanang or pati pa itong si Senator Alan or si Senator Ping Lacson ay sinabihan niyang hindi na siya tuta. Siya na daw ay isang aso na. Guys, Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So, ganun din ang ginawa nila ngayon sa Senado. Pag upo ko, tumitingin din sila kasi katulad, alam niyo naman si 14, di ba? Si 14, ilan meetings nag-attend siya, nagkikwento, masama na ng sitwasyon. Etong si Senator Lacson, kung ano ang ginagawa. Tapos nung nagbilangan na, kumampi doon, siya din eventually kumausap sa ibang kasama na bumaliktad, si 14. So ang point ko, anong ginawa nila? Imbis na dumami tayo by them going to us, nung nag-meeting sila, take turns tayo lahat umupak. Kaya alam ko sa grupo nila ang pinakamatalino, si Lito Lapid. Kasi si Lito, parang kasama nyo na ako, pero wag nyo nang asahan, umupak pa ako. Di ba? I mean, si Lito's the most honest and practical. We're here together, this is politics. Pero wag na tayong gumawa ng imbento tungkol sa kasama natin. Pero sila, nag-take turn sila. Liberal, kayo naman. Raffy Tulfo, ikaw naman. But makikita mo yung diferensya nila eh. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. But dun mo makikita yung graduated din experience. Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. dahil dito sa nakita natin sa kanya ay parang nakakawalang respeto din bilang isa siyang senador, tapos ang kanyang mga pananalita ay wala sa kanyang pagkatao kung susundan natin ang kanyang pagkatao dahil siya ay makabibliya, makadiyos. Alam mo naman natin, nakikita natin sa kanyang mga video na sa likod niya ay may mga salita ng sa Biblia. Kaya itong kanyang mga sinasabi ay medyo nakapagtataka dahil kung ikaw ay isang professional, dapat ituring mo ring professional ang inyong mga katrabaho or kahit sino mang tao. Guys, dito sa ating nakikita sa kanya, mukhang galit ang kanyang nasa kanyang puso at sa kanyang isipan dahil dito sa kanyang mga pananalita ay wala sa pagiging isang senador. Yan ang ating nakikita sa kanya guys. Dito ay yung katulad ng mga tulpo, ng mga senador ay sinasabihan niyang tuta ng Malacanang. So, ang para sa atin lang naman guys, kung ikaw ay isang senador na sumusuporta sa gobyerno, ay dapat hindi mo siyang sabihan ng mga tuta. Dahil ang mga taong to ang hinahanap lang ay mapaunlad ang ating bansa. Kung ikaw ba naman ay sumusuporta sa pamumuno ni PBBM ay sasabihin kang isa kang tuta, yan ay hindi magandang mga pananalita. Dapat tayong lahat ay sumusuporta sa gobyerno natin para tayo ay umasenso, hindi yung ang gobyerno ay gusto mong siraan or sirain, mas lalo tayong
maghihirap nito. O guys, kasi dito dahil sa nakikita natin kay Senator Alan Cayetano, mukhang galit, personal ang kanyang galit sa gobyerno. Dahil sa nakikita natin, kasi noon pang 2016 nang pareho ito silang tumakbo ni PBBM ay nagkasagutan na sila doon or ah, pa, nag ano na itong si Senator Alan Peter Cayetano kay BBM or sa pamilya Marcos ng hindi magagandang mga salita. O, dahil dito ngayon guys, sa video na to na nakita natin, ay parang hindi naman siya senador na ganyan ang kanyang pananalita dito sa mga senador. Kapwa niya senador to guys ha, na kanyang mga pinagsasabihin na tuta or aso. Hindi maganda yan para sa ating mga Pilipino na tinuturuan naman tayo ng magagandang asal ng ating mga magulang nung tayo maliliit pa. O di ba? Dapat kung anong itinuturo ng ating magulang nang maliliit pa tayo ay dadalhin natin yan sa ating paglaki. O dito dahil dito guys sa kanyang mukhang galit dahil lang sa politika ay nakakapagsalita ka ng mga ganong bagay na hindi naman dapat iparinig sa sambayan ng tao. Ang ganyang mga salita guys na maririnig ng ating mga kapwa ay siyempre madidismaya yan. Oo, dahil hindi magandang. At saka nagserbisyo naman siya noon ng panahon ng Duterte guys. Itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kung ibabalik rin natin ang kanyang mga sinasabi, edi noong panahon ni Duterte, isa din siyang tuta or aso ni Duterte. Dahil noon, nagserbisyo siya Sumusuporta siya noon kay Duterte. Samantala itong si Sinaping Lacson, itong mga majority ngayon na sumusuporta sa ating gobyerno ay sinasabihan niyang mga tuta ng Malacanang. Natural lang naman tayo guys na sumuporta tayo sa ating gobyerno para mapaunlad ang ating bayan. Kasi kung kukontra tayo sa ating gobyerno at sisiraan natin, saan naman ang kahantungan natin yan? Bali lang sa ating mga paniniwala na mga minsan bulok na mga paniniwala natin ay gusto mong masunod. Siyempre, ang kabutihan naman ng lahat ng ating dapat hindi man natin pabor o hindi man natin sila o hindi nyo man sila kalyado, dapat ang suporta ninyo ay para sa bayan o sa gobyerno, hindi yung pansarili mong isip lang dahil kalaban mo sila ng mga sa eleksyon, sa politika, ay magiging personal mo na ring kalaban. O, dapat. O, dito guys, sa nakikita natin kay Senator Alan, mukhang hindi na professional lang kanyang ginagawa. Kasi mga kapwa niya, senador na nagtatrabaho sila sa isang silid ng Senado, tapos ganyan pa ang kanilang mga pananalita ng mga hindi magandang mga sinasabi. O, di ba? Porket sumusuporta ka sa gobyerno, kay BBM, ay sasabihan ka ng aso or tuta. Hindi maganda yan para sa isang senador or kahit sino man sa atin bilang tao. Kung may galit kang para sa sarili mong personal sa kapwa mong senador, dapat huwag mong daanin sa sasabi mo pa sa madla or sa video, tapos ipapakalat mo, ipapalabas mo. Kahit may galit ka, sarilinin mo lang yun. Huwag mo ipakita sa tao na mayroon kang hinanakit sa iyong kapwa. O, kahit naiinis ka sa isang tao, pag nakaharap mo siya, dapat ngumiti ka pa din. Yan ang mga, kumbaga sabi ng ating mga lolo, ng mga matatandang tao noon. Kahit daw mayroon kang kinain isang tao, pag nakaharap mo, ngumiti ka pa din, ipakita mo daw na hindi ka galit sa kanya. Dapat ganun ang inyong harap sa ating bayan. No? Kasi gagawa ka pa ng video, ganyan ang sasabihin mo. Aso, itong si Erwin Tulfo ay isang tuta. Itong si Senator Ping Lacson ay sasabihin mong isang aso na siya, hindi na daw siya tuta. Siya na daw isang aso. Yan ay mukhang hindi maganda para sa ating bayan or para sa ating mga tao na yan ang ipapakita mo
Bilang isang senador ka, ganyan ang ipapakita mo sa inyong mga kababayan, sa mga sumuporta sa'yo, bumoto sa'yo na ganyan mga pananalita na mga hindi naman katanggap-tanggap sa ating lipunan. Yung mga ganyan mga pananalitang mga may aso, may tuta, sasabihan mo isang tao ng ganyang aso, tuta. Mukhang hindi yan agawain ng mga Pilipino. Oo. Eh, kung may galit ka sa kanya, di personalin mo na kayo lang nakakaalam kung anong inyong mga hindi na pagkakaunawaan. Pero, gagawa ka pa ng video, ipaparinig mo sa sambayanan, hindi maganda yan. O, bilang isang senador. O na, ganyan ang sasabihin mo sa inyong kapwa senador pa na ito isang tuta, isang aso, ay hindi katanggap-tanggap yan sa ating lipunan. Yan. Dahil itong nakikita naman natin itong si Senator Alan ay maka-Diyos para sa kanyang image na pinapakita. Dahil mahilig ito mag-verse, magbasa ng mga verse kahit din sa kanyang mga interview, nagpapahayag ito ng kanyang mga salita sa Biblia. Pero, kabaliktaran naman ito ang lumalabas sa kanyang bunganga ng mga pananalitang hindi na makatao or hindi na maka-Diyos. Ano dapat, Senator Alan, na kung may galit ka sa inyong kapwa-tao, sa inyong kapwa-senador, dapat hindi mo na ipinaparinig sa sambayanan ang ganyang mga kaugalian na may galit, pananalitang hindi maganda, ay hindi yan natin katanggap-tanggap na magsasabi tayo ng mga ganyang salita sa ating kapwa. Oo. Eh, paano na lang? Senador nga, sinasabihan mo ng tutat aso eh. Eh, lalo na, yung mga taong nasa mababang uri. Yan, pag sasabihin mo. Iba kasabihin mo ng mga tungaw na. Oo, kasi itong ang senador na eh. Sinasabihan mo ng aso tuta eh. Eh, paano na yung mga... Dapat kung nandyan tayo sa pwesto na yan na isa kang senador, dapat gumawa tayo ng mga bagay na makabubuti sa ating bayan. Oo. Hindi yung puro away sa politika ang ating mga inaatupag na lang. O kung ano na lang, dahil magkakalaban sa mga politika ay pinipersonal na ng mga gawain na hindi naman makakatulong para sa ating bayan. O, di ba ganun dapat? Sa ibang bansa, pag nanalo, nagkakaisa na pagtapos na yung eleksyon. Pero dito sa atin, tuloy-tuloy lang hanggang sa susunod na eleksyon uli. Away-away, bangayan. Yun ang nangyayari sa atin. Kaya ang nangyayari, sira ang bayan, ang bansa. Kung ano-anong mga batuhan ng mga salitang hindi magaganda. O, yan ang ating napapala dito sa ating mga politiko na ngayon na mga mukhang dismayado tayo na paniwalaan sila or sundan sila. Kasi ang kanilang mga pinakikita guys dito sa ating mga nakikita sa mga nangyayari ay mukhang kanya-kanya ng pansariling mga bagay na kanilang gustong gawin. Wala na para sa tao, purong galit, bangayan, yun na lang ang nangyayari. Agawan ng pwesto, yun na lang ang mga naririnig o nakikita natin sa ating mga leaders ngayon. Mga ano na, mukhang mga gahaman na sila sa kanilang mga kapangyarihan. Sila lang itong sumasabi na malalaki, sila pa itong mga walang ginagawang mga tama. Puro na lang bangayan, hati-hati yung mga tao kung kani-kaninong susunod. Kung ano mga pananalita kasing mga iaalok sa tao, yung iba, ay fake news na lang, basta't may masabi lang. Wala, rarambulin na nila ang mga tao. Samantala sila, buwan-buwan sumasahod nang walang mintis. Tapos tayo ang naghihirap. So yan guys, ang ating video ngayon na dahil dito sa senador na to na hindi na magandang mga lumalabas sa bungangan niya. Kasi hindi na naangkop sa ating kaugalian bilang Pilipino ang kanyang mga sinasabi. Guys, hanggang dito na lang itong ating video.